Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Sargen. Sa ngalan ng Presidential Communications Office, ako po si Frian E. Abquila ng Philippine Information Agency Region 12 at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department, consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas Governance and Leadership Agenda. And for our fourth episode, bawat rehiyon ng bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga programa ng Department of Agriculture o DA. Makakasama natin ang Department of Agriculture upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-livestream sa official Facebook pages ng Philippine Information Agency at AgriTayo Soc Sargen. Please like and follow our pages to be updated sa mga nangyayari sa ating bansa. Pwede din kayong mag-comment at mag-like, mag-comment sa inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamayang konti at huwag natin patatagalin pa. Ang ating usapan na ito, to kick things off, our guest for this episode is none other than the Regional Executive Director of the Department of Agriculture, Region 12, Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Soc Sargen. Good morning, Bagong Pilipinas. Ayun po. At welcome po sa ating programa. Kasama din natin ang Regional Technical Director for Research and Regulations, Dr. Lorna P. Vilbar. Good morning, Doc. Good morning, sir. Ako po ang inyong abang lingkod, Dr. Lorna Vilbar, Regional Technical Director for Research po. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Soc Sargen. Ayun. Ang kasama po din natin yung OIC Regional Technical Director for Operations, Dr. John B. Pascual. Doc John, good morning. Magandang araw po, Soc Sargen, at welcome sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ayun po, welcome again. Red Toto. Pwede bang tawagin lang itong Red Toto? Yes, po. Mas kaibigan pag Toto ang tumatawa. Oo nga eh. Alam namin, parang bago ka pa lang po dito sa Department of Agriculture. Kumusta po yung 2 months ninyo dito? Opo, mahirap, challenging, pero sigurado kung kakayanin natin to. Ayun, kakayanan po. Siguro. Kami po ay natutuwa, Red, at nagpapasalamat dahil pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon. Ano? Unang tanong, magdiretso na tayo. Ayan, para sa kalaman ng ating mga tagapanood, ano po talaga yung mandato ng Department of Agriculture? Para sa akin ngayon, ang mandato ng Department of Agriculture is to provide food security. At isa yung target natin na masyadong ngayon, kung paano natin pababain yung presyo ng bigas. Yun ang challenge natin ngayon. Okay, at sa punto pong ito, mga kababayan, upang ating lubos na maunawaan ang mandato ng kanilang departamento, atin pong tunghayan ang kanilang audiovisual presentation. Let us all watch this. Sa mga mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lagi-lagi niyang binibigyang pansin ang pagpapalago sa sektor ng pansakahan at pangisdaan. Sa katunayan, bahagi ng kanyang 8-point socio-economic agenda ang pagsisigurong mayroong sapat na pagkain sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng anumang uri ng pagkain. Ang
Maaaring ito ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang matamo ang food security, poverty alleviation, at sustainable growth dahil sa mas pinalaking produksyon at kita ng mga magsasaka at mangingisda. Noong 2023, nasa 177 bilyong piso ang kabuuang pondo ng Department of Agriculture, kasama na ang iba't ibang opisinang nasa ilalim nito. Mula sa naturang pondo, ang Rehiyon 12 ay biniyayaan ng 2.8 bilyong piso. Halos kalahati ng kabuuang pondo ay inilaan sa produksyon ng iba't ibang commodities. Bago tayo tumungo sa paglalahad ng mga programa ng DA, narito muna ang ilan sa latest quick facts na meron tayo sa Region 12. Tayo po ang pinakamalaking producer ng bigas sa Mindanao at pang-anim naman tayo sa buong Pilipinas. Nasa 1.2 milyong metriko tonelada ang naitala nating produksyon, kung kaya nasa 108% ang rice self-sufficiency level para sa 2023. Ibig sabihin nito, sapat ang pinuproduce nating bigas sa rehiyon. Bukod sa palay, hindi rin magpapahuli ang ating rehiyon sa mais, kape, goma, saging at mangga. Dahil nga ang palay ang pinakapangunahing produktong meron tayo, itong programa ang mayroong pinakamalaking pondo o halos 50% ng kabuuang pondo ng Rehiyon 12. Pinakamalaking bahagdan ng pondo ng rice program ay inilaan sa pamamahagi ng production inputs gaya ng binhi at abono, mga makinarya at cash assistance upang matulungan ang mga magpapalay na mas pataasin pa ang kanilang produksyon. Nasa 200,000 na sako ng binhi ng palay ang naipamahagi natin noong 2023 sa 4 na lalawigan ng rehiyon. Sa mga makinaryang pansakahan naman, pinakamarami sa mga naibigay natin ay rice thresher, tractor at rice combine harvester. Umabot naman sa 20 milyong pisong cash aid mula sa Rice Farmers Financial Assistance ang kabuang naibigay sa bawat magpapalay na nakatanggap ng tig 5,000 piso. Sa to, nakakuha ako kuhaan cash card na 5,000 gigamit ko man sa uma. Kag sa pambakal ka buno, hilo, kalas para sa uma. Kag subong, nakabato na ako sa 5,000. Tapos tigana ako naman ini sa kuan sa sa panguma, sa palayan. Nagapasalamat ako sa DE kay nakaabot amon nga 5,000. So, bakal ko ni sa binhi subong preparation kay nag-ulan naman subong kay daw kay isa ka bisis nga nagkusog ang ulan. So naga-prepare na kami subong kinahanglan gid nga makabakal kami sang binhi. Dako gid mabulig, gamay-gamay lang amon mautang para maka-provide kami sang binhi nga prepare sa amon nga pag sabog o kun pagpatanaw man karon nga season. Subong kay makadawat kami ay makadawat ako sang RFFA. Ang akon nga paggamitan sini is pagbayad sa rotovator, pagampil sa amon nga basakan, basta sa mga libor nga kinahanglan sa amon nga basakan. Ang RFFA ay isa sa mga major components ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na naglalayong mas palakasin pa ang kakayahan ng mga magpapalay upang mas maiangat o maging competitive ang ating bigas. Ngayong 2024, mas doble kayod pa ang ating kagawaran na maitaas ang average yield ng palay kada ektarya sa 3.9 metriko tonelada. Naniniwala tayong makakamit natin ang hangaring yan sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagbibigay ng mga interbensyong kanilang kinakailangan, gaya ng mga binhi ng palay, makinarya mula sa paghahanda ng lupa at mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga naaning produkto. Sa taong 2024, mula sa 3.9 bilyong piso, nasa 1.7 bilyong piso ay nakalaan sa rice program. Makaaasang ating mga magsasaka na mas maraming production support silang matatanggap gaya ng binhi ng palay at abono na nagkakahalaga sa 1.2 bilyong piso. Nasa 86 na milyong pisong halaga naman ng mga kagamitang pansaka tulad ng mga traktora at harvester ang maibibigay sa kanila ngayong taon.
Dagdag pa rito ang 19 na milyong pisong halaga ng mga proyektong patubig na inaasahang makadaragdag sa produksyon ng palay sa rehiyon. Bukod sa palay, pinagtutuunan din ng pansin ng DA sa Region 12 ang pagtataguyod ng mga sumusunod na commodities: mais, poultry at livestock, kape, goma, iba't ibang uri ng gulay, prutas at high-value crops. Isinusulong din ito ang pagpapalawak ng produksyon ng organikong pagkain at halal-certified food products. Ang pagbibigay naman ng mga proyektong pangkabuhayan at infrastruktura ang tinututukan ng mga sumusunod na programa: Philippine Rural Development Project at Special Area for Agricultural Development Program. May mga proyekto rin ang kagawaran na layuning maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga katutubo sa pamamagitan ng kabuhayan at kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program at Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Isa rin sa pinagtutuunan natin ng pansin ay ang pagtatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga farm-to-market road na nagpapabilis sa transportasyon ng mga produkto patungong merkado. Sa una, sa wa pa maayo sa una, magian na mong pigado sa una, karusa, balsami. Ikaduha, ang tao sa una, laban na gahay kung maguba ang kasada. Okay na kayo, karon nga panahon nga guwapo nandaan. Arang-arang na laman kay murang makadali-dali na kayo ka mag-deliver. Daghan yung salamat nga gikuanan sa gobyerno panagkamutan. Naingani ang mundalan. Mga kaagri, ang lahat ng ito ay pinagtutuunan ng pansin ng Department of Agriculture bilang bahagi ng ating mithiing maisulong ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng ating mga operasyong pambukid. Ang estratehiyang ito ay ang mandato sa atin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa pamamagitan ng ating mga interbensyon sa ating mga magsasaka, makaaasa tayo na mas malaki pa ang kanilang kita na magdudulot naman ng magandang kontribusyon sa patuloy na paglago ng ating ekonomiya. Kaya sa ating mga magsasaka at mangingisda, makaaasa po kayong ginagawa ng DA at ng mga attached agency nito ang aming makakaya upang maibigay sa inyo ang mga nararapat na ayuda. Nagpapasalamat po ang buong pamunuan ng DA sa inyo dahil sa inyong kooperasyon sa ating mga programa at proyekto, lalo't higit sa advokasya nating magkaroon ng sapat na supply ng iba't ibang uri ng pagkain. Pinasasalamatan din natin ang ating mga lokal na pamahalaan, mula sa ating mga mayor at mga governor maging sa ating mga congressperson. Hindi matatawaran ang papel na inyong ginagampanan sa pagpapatupad po ng ating mga proyektong agrikultura. Kami ay naniniwala na dahan-dahan na rin nating natutupad ang ating mga pangarap para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Mga simpleng pangarap gaya ng magkaroon sila ng desenteng kita, magkaroon sila ng sapat na pagkain kada araw, mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak, o sa kabuuan ay ang magkaroon sila ng mas panatag at mas maginhawang buhay. Alalahanin po sana ninyo palagi ng inyong mga pangarap ay ang aming inspirasyon kung bakit ginagawa namin ang lahat upang maipatupad ng tama ang lahat ng programa ng ahensya. Sa ating mga kaagri, kapit-bisig po sana nating isulong ang pag-unlad sa sektor ng pansakahan at pangisdaan na siyang nagbibigay sigla sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Ayan, congratulations po sa buong pwersa ng Department of Agriculture Region 12. Ang aming pagbati sa inyo, Red, Toto, Sir, patotoo ang mga benepisyaryo sa kalidad ng inyong serbisyo. Ngayon, Red, alam kong handa na tayo sa katanungan. Handa ka na ba? Handa na ba yung RTDs natin? Doc John, Doc Lorna? Ready na po ba? Okay, unang tanong, kasi naging focus po sa inyong presentation kanina, ang mga programa tungkol sa rice production. Ayan.
Maaari niyo po ba kaming mabigyan ng impormasyon tungkol sa production volume kada probinsya? Meron po ba tayong data ng ganyan? Meron tayong data niyan. Actually, like kanina sa video, ang self-sufficiency ng Region 12 is nasa 108%. 108%? Yeah, sobrang taas. Baka pwede mo silang bigyan ng data, Ma'am Lorne. Okay po. Ang ibig sabihin po ng rice self-sufficiency ay ito po yung abilidad ng isang rehiyon na ma-meet po yung demand ng ating populasyon in terms po sa ating local rice production. So ang ating pong data, we have a total of 1.2 million metric tons, no? 1.2 million metric tons. At ito po ay binubuo ng mga 4 na probinsya. At ang pinakamataas po na probinsya ay ang ating Cotabato Province na nagtala ng pinakamalaking produksyon na nasa 498,892 metric tons. At sinundan po ito ng ating Sultan Kudarat Province na mayroon pong 406,929 metric tons. And ang South Cotabato po ay mayroon tayong 310,251 metric tons. At ang Sarangani po ay mayroon tayong 40,232 metric tons. Ayun. So, enough po. Sobra-sobra pa nga, no? Sobra. Yun po yung sa taong 2023. Clarify din natin yan. Okay. Yung tungkol naman po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, RED, maliban sa cash assistance, ano pa yung ibang components nito? At alam ko meron din binibigay na makinarya ito, Red, ano? Yeah, oo. Meron tayong binibigay na 5,000 sa every farmer. Kalakip niyan, nagbibigay din tayo ng mga trainings. Okay. At mga itong mga makinarya natin like tractors, farm harvesters, planters. Yun ang mga tulong ng DA, ng gobyerno para sa mga farmer. Para mas lalong mapadali at mapalaki yung, kumbaga, makatipid ng mga inputs na mabawasan para lumaki yung kita ng mga farmer. At the same time, nakakatulong tayo. Yung 5,000, actually, malaking bagay na dagdag pambili ng abono. Or tama. Kay Doc Jan naman, Doc, may na konting background nitong RCEF, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ikaw na lang, Doc Lorna. Okay. So ang Rice Competitiveness Enhancement Program, ay ito po ay isang malaking programa. So isa lang po ang component ng RFFA or Rice Farmers Financial Assistance. Ang malalaki pong component ng RCEF ay ang farm or rice farm machineries and equipment. Meron din po tayong rice seed development, propagation and promotion. And also with our rice extension services at yung credit. Yan po yung malalaki na meron po tayong 10 billion worth of our RCEF fund. Ayun. And ang isa po dito, sinasabi po natin na RFFA or isang magkaroon po tayo ng rice farmers financial assistance kung may sobra po yung ating appropriations na 10 billion. So pag may sobra po, ito po ay naka-earmark sa ating RFFA, kaya po nagkakaroon tayo ng financial assistance sa ating mga maliliit na mga magsasaka. Ito po ang 5,000 worth of our cash assistance. Ang makapag-avail lang po dito ay mga farmers, mga smallholder farmers ng registered RSBSA rice farmers na mayroon tayong 2 hektarya at below. So yan lang po ang makapag-avail ng ating RFFA. Ayun, oo. Yes po. May tanong din ako sa iyo, Red, yung recent visit ni Presidente Bongbong Marcos, no? Isa yung DA sa nagbigay po ng tulong sa ating mga magsasaka, ano? Yeah. Yun ba, kasama din ba yung RCEF? Or yung... Kasama lahat yun. Okay. Kaya nga, ang dami kong naririnig nyo, ang daming tulong, di ba? Ang tanong lang kung paano natin, paano tayo maka-avail. Oo, paano nga ba yan?
Paano tayo maka-avail? Actually, kailangan lang nating mag-register as legit farmer. Then, pupunta tayo sa mga munisipyo. And dapat yung mga municipal na sa LGUs, dapat tulungan din yung mga farmer. Kasi yung ibang farmer naman di alam kung paano gawin. Yun. So, hopefully matulungan para Yun. maka-avail ng tulong ng government. Yan ang tatudin natin mamaya ng konti sa detalye paano yun pag-avail. Dumako muna tayo, Red, sa programa ng yung nagtatanim ng mais. Bukod sa mga binhi at abono, ano-ano pa yung mga proyekto na binibigay natin sa mga nagtatanim po ng mais? Ito, itanong natin kay Doc Jan kasi siya yung nasa operation. Oo nga, Doc. No? Actually, for corn program, Oo. ay isa ngayon, priority po ang paimigay namin ng mga tractor, hauling truck, corn shiller, at ang pinakamalaki po, yung corn processing center. Ang pinakalayunin po nito ay upang maibsan po, mabawasan ang ating mga post-harvest losses. At the same time, lalaki po ang kita ng ating mga farmer. Pangalawa po ay itong yung Corn Production Enhancement Program, na kung saan ay bawat hektarya ng ating corn farmer, binibigyan po namin ng isang 18 kilograms, isang sako na corn seeds, plus isang sako rin po na urea fertilizer. So yun po yung under sa CP program. Ayun. Nakita din namin kanina sa presentation, Red, that we are one of the biggest corn-producing regions po. Ang tanong, kakayanin ba ng Region 12 na maging number 1? Actually, supposed to be magiging number 1 tayo, dapat. Ayos. Oo, kasi unang-una wala tayong bagyo. Yung pinaka-importante, wala tayong bagyo. But we have sinasabi, marami tayong ginagawa ngayon na palaparin pa natin lalo. At importante na iniisip natin paano kumita yung mga farmer. Oo. Kasi pagka hindi kumikita, wala na rin magtatanim. So, ang ginagawa natin ngayon, tinutulungan natin maghanap ng market para sa mais. Actually, mayroon na tayong nakakausap na mga negosyante na willing naman magbigay ng proteksyon. Like sa white corn natin, shielded sila sa 20 pesos. Pag bumaba yung presyo, 20 pa rin ang bili. Pag tumaas, sabay ang farmer. So hindi sila matatalo kasi kumbaga yung cost to grow, binigyan na natin ng proteksyon. Okay. So hopefully na bumalik ulit yung mga tao sa pagpa-farming. So para lalong dumami yung produkto natin, yung produksyon. I think dito din pumapasok yung Corn Enhancement Production Program o CPEP. Doc Jan, baka meron ka bang dagdag dyan yung sa CPEP or Doc Lorna, sa ilalim ng program. Ano po yung yung CPEP? Yes po. Okay po, yung Corn Production Enhancement Program, mayroon po tayong dalawang klase ng mais na under po dito sa CPEP na sinasabi. So, mayroon po tayong yellow corn. At ito po ay GM corn po. Ito ay isang mataas na kalidad ng binhi ng mais. And we are we are distributing about 30,000 bags. That is equivalent also to 30,000 hectares ng magmamais. At mayroon po itong kaakibat na fertilizer na binibigyan din po natin sila ng worth na 30,000 bags din po ng fertilizer because we have a parang may ratio and proportion po tayo. Pag isang binhi ng isang bag ng corn, then we have also additional of 1 bag of fertilizer. So ito po. So hindi lang po yellow corn ang under sa CPEP program, we have also the white corn. So binibigyan din po natin ng tugon itong mga farmers na nagtatanim ng puting mais dahil ito po ay ginagawa din po nilang staple food, no? Instead of rice, so they can also make use of this as corn grits na pagkain din po ng ating mga mamamayan na doon po kababayan na doon po sa mga lugar na yun po ang kanilang pinopromote na mga pagkain. Tama, sa Visayas o sa Cebu. Sa Cebu. Ang dami talaga kumakain ng Visayas, dito sa atin, yun po. Mayroon din tayo sa Malapatan. Okay, dito sa Region 12? Oo, dito po. Marami din po tayong mga munisipyo na
talagang kumakain po ng... So may demand din pala Right, niyan, ano, yes po. dito. Alright, sige po. Panglimang tanong ko nito, no? Ano yung mga priority commodities sa ilalim ng High Value Crops Development Program? So, at ano mga binibigay natin ng mga proyekto sa kanila? Doc Lorna, Doc Jan, baka may masagot kayo dyan. Okay po. Since aside from the priority commodities po natin sa Region 12, aside from rice and corn, Ano meron pa? din pong mga priority commodities ng High Value Crops Development Program. Ito po ay mga kape, kakao, saging, at saka yung ating rubber and also with our mangoes and other vegetables. So ito po, dahil po naging priority commodities ng Region 12, dahil may malalawak po tayong taniman ng itong mga priority commodities. At isa po sa pinakamalawak nating taniman ay ang kape. So since we are noted as the largest production areas for coffee. So ito po yung mga interventions. So we are also giving them planting materials, quality planting materials ang ating mga magkakape, no? Lalong-lalo na po doon sa Sultan Kudarat wherein parang tinatag po natin ang Sultan Kudarat as our largest producing province. At we are claiming, no? Parang gusto po natin claim na ang ating Sultan Kudarat ay magiging coffee capital of the Philippines. So Ayun. yun po yung sana po ay minimiti po natin maging Saan po yung specific area sa municipalities po ng Sultan Kudarat na nagtatanim ng kape? For coffee po, sa Iski po yan. Sultan Kudarat po yan. Saan munisipyo po yan? Kalamansig at saka Ninoy Aquino po. Ayun. Kalamansig, Ano po yung mga saka is- klase ng kape po? Yung... Pot po, Arabica at saka Robusta, mayroon po silang pinoproduce. At saan po yung dinadala? Actually po, nagkaroon po kami ng agreement with the Nestle last year. Kaya lang, sa presyo po, hindi nagkasundo. Kaya dapat patibayin po natin itong tinatawag na farm clustering na kung saan ay organize po itong mga coffee farmers. Mas nakakapagbigay po tayo ng magandang presyo na medyo mataas po kaysa sa ibang presyuhan po. Sa ngayon po, Doc Jan, saan po dinadala yung mga produkto nating kape? Or local din ba yun? Or ano po yung ginagawa ngayon so far? Actually, we are now shipping coffee sa Metro Manila po, sa Visayas, at saka dito sa Karatig, Rio na Mindanao po. Ayun pala yun eh. Okay. Baka may dagdaga ba? Red, no? We are targeting export. Consolidation para dumami yung harvest kasi una-una pagkakukonte kasi hindi natin kayang ilabas. So kung kaya like Mexico, di ba? Ang sarap ng coffee natin dito sa atin eh. Yun. Oo, hindi lang nakikita ng ibang bansa 'yon. We're targeting that. Okay. So, yun po. Congratulations po, Red, no? At sa napakaraming yung accomplishment. Pero sa punto pong ito, tayo po ay mag-entertain ng mga tanong sa ating mga media partners. So, okay, sa ating mga media, tayo po ay magpakilala lang. Just state your name, taga saang istasyon at inyong katanungan po. Magandang umaga po sa lahat. Bombo Mira Servo from Bombo Radio Coronadal. Ang aking katanungan po, na-mention kanina sa presentation na number 1 producer tayo ng kape. Ano-ano pa ang ginagawin nating efforts upang mas mataas pa ang ating production po? Thank you po. Efforts naman. Oo. Kasi kanina yung market, ano po? May market ba? Okay po. Meron po tayong total production area for na 26,172 hectares ng kape sa Region 12. At mayroon po tayong total na 21,000 metric tons ng production. Pero ito po ay ang ating dried berries. Pero kung i-convert po natin ito, sinasabi po natin na medyo okay na po tayo sa production area, but in terms of our productivity level, ay medyo mababa po tayo sa ating production ng kape. And we are only getting a 0.35 metric tons per hectare ng ating dried coffee beans or yung ating green coffee beans. So aside from sa mga interventions, no, kung sa bagay mayroon po tayong mga quality planting materials, pero ang iba po nating mga gustong malaman ay
yung ibang mga teknolohiya, bakit po natin gustong pataasin ang produksyon ng kape? So, mayroon po tayong ginagawang modern technology in terms of we wanted to rehabilitate yung ating mga old trees. So, marami po tayong mga old trees na kumbaga ay kulang, maliit na or mababa na po yung ating produksyon ng kape. Kaya po, nagkaroon po tayo ng programa na gagawin po nating isang, ito po ay wide concept or accepted na po na teknolohiya ng kape na mag-undergo ng rejuvenation. Ito po ay cutting of the stems or vertical stems para po ay magiging productive, no? So we do fertilize our coffee, and then after 1 year po, kung halimbawa ikumpira po natin doon sa rejuvenated coffee versus doon po sa mga replanting lang natin, ay talaga pong malayo ang maibibigay ng rejuvenated coffee. So after 1 year po, ay we can already harvest our commercial quality beans. But for our replants, talaga pong it will took us about 3 to 4 years bago po magkaroon ng flowering ng ating kape. So ito po ay isang intervention at ito rin po ay dapat po nating bigyan ng pansin, no? Yung pagtatanim ng kape ay isang magandang hanap buhay po. Magandang hanap buhay. Yun nga ang tanong ko sana, ano ba yung, bakit kape? Yung kanina, pinopromote natin yung mais. Bakit hindi mais? Ano ba yung maganda dyan sa kape, Doc? Yun sana yung tanong ko kanina eh. May dagdag pa? Yung benefits ba sa pagtatanim ng kape? Kasi okay naman tayo sa rice, corn. Bakit kape? Kumbaga, diversified farming. Okay. Hindi not only ang alam, kasi minsan pagka sinabi, traditional kasi tayo masyado, farm. Ibig sabihin, pag farmer ka, rice and corn lang. Yun nga eh. Marami namang bagay na pwedeng pagkakitaan. At may market din naman yan. Maraming market. Ang ano lang naman nun, importante magsipag tayo magtanim. Yun nga din ang tanong ko rin. Hindi ba ito mahirap ano tayo, like for example? Mas mabilis eh. Mas mabilis. Oo, kasi aantayin lang din natin para din siyang prutas. But we have to take care also of the plant. Climate resilient ba ito na klase? Yung mga ganyang, yung ating variety. Okay. Next question po. Good morning everyone. Jen Robles from 1062 DXKI. Ang tanong ko po, anyone can answer. Ang tanong ko ay tungkol sa poultry at livestock po. Ano po yung efforts na ginagawa ng DA to increase the production of our farm animals? Ayan. One of the interventions po na ginagawa namin sa livestock program ay itong multiplier farm. Okay. It's a complete package program na kung saan ay namibigay po kami ng housing facility, stocks or the animals, then feeds, medicines. Ang kwan lang po ng IFC, ang sagutin lang po nila ay yung land area nila, yung labor, electrical at saka water supply. So sa lahat po ng hayop yan, namibigay po kami ng multiplier farm. Ayun. Okay. Tsaka ang ano natin doon, ngayon, ang iniisip ko, sinasabi ko kay Doc, na yung ibigay natin multiplier talagang grandparent. Okay. Para pag dumami yung grandparent, yun naman ang ibibigay sa mga maliliit, yung mga members, di ba? Karamihan kasi ibibigay natin sa organization. Correct. So pag binigay natin, we have to see to it na yung organization may capacity to sustain. Ayun. Kasi ang mahirap kasi, pag hindi, kasi yung binibigay ng government, may hangganan. After that, yung 20 baboy na inahin, pag nanganak, nagiging 200 yan. Okay. So titingnan natin yung capacity nung bibigyan natin, kung kaya ba nila i-sustain. Kasi una pag nanganak, kahit na 1 month, yun naman ang ipapamimigay sa ibang farmers. Ayos. Isa-isa, para dumami. Ayos. Yes, Doc. Yes po. Sa ngayon po, sa 2024 po, mayroon tayong mga multiplier farm for rabbit for poultry, for cattle, and also for goat. At ang magiging counterpart din po ng ating mga FCAs na maka-avail po ng ating programa ay meron din po silang
counterpart ng electricity, water supply. Yun. Opo, at saka labor and land. Yung kanila pong pagtatayuan ng ating livestock facility. Actually, one Yan thing po. yun na, Sa counterparting po. One thing din na nakaka-create tayo ng job. Oo. Di ba? yun Kasi nga eh. karamihan gustong pumunta, magtrabaho, pwede naman kayo mag-alaga para kumita. Correct. Di Oo. ba? Ito ba binibigay ng DA, ha? Yeah, Bigay lang po ito. Ayos. Okay. Next question po. Maraming salamat po. Next question. Yes po. Good morning, Nico Solano from NDBC Radio Bida, Coronadal. Isa po sa mga malaking pinsala sa mga hog raisers yung pagpasok ng ASF sa Rion kung saan umabot sa milyon ang lugi ng mga magbababoy sa Rion 12. Ano ang status ng African swine fever sa Region 12? Ayun. Yeah, Doc John. Since last year po, deklarado na yung dalawang probinsya po natin, Cotabato at saka South Cotabato provinces as ASF free zone. Okay. Sa ngayon po, may 7 munisipyo na lang tayo na infected pa na ng ASF. We have the Bagumbayan, Palimbang, Calamansig, and Libak ng Sultan Kudarat Province at 3 po sa Sarangani, Malapatan, Malungan, at Caglan. But sa ngayon, there are no more reported cases sa 7 munisipyo na ito. So we are now applying for the upgrading of our region from red zone to pink zone. Red zone to pink zone. Ayan, may color coding na naman tayo dito. Doc Jan, para lang sa kalaman sa ating mga tagapanood, ano po yung mga color coding scheme na yan, Doc? Actually, 4 po yung kulay sa ating color coding on ASF. We have the red zone, meaning infected po siya. Then we have the yellow zone, surveillance po. Pink zone is the vapor zone. Then yung green po, yun yung ASF free zone. Yun po yung 4 na kulay sa color coding natin sa ASF. Okay. So, malapit na tayo maging ASF free region. Yeah, tsaka ang pagkakaalam ko, minamadali na ni Secretary Laurel Okay. yung ating vaccine. Okay, nice, para talagang malinis na tayo sa ASF. Dagdag na tanong lang to, Doc Jan. Ano, yung mga efforts po ng region, ng DA12, bakit medyo mabilis ata na na-contain natin itong problema dito sa Region 12? May ano po mga measures na ginagawa ng region ahensya? po ng Mindanao, except BARM, ay tinamaan po ng ASF. Kami po pinakauna. Sumunod po yung Region 19 and 11 at Caraga. Sa amin po humingi ng tulong. How we contain in a very pasta talaga na naka-recover kami. So ang ginawa po namin, of course, una, pag-ibayuin po natin yung relasyon natin sa LGU. Okay. Dahil sila po ang partner natin sa pag-contain itong ASF. Pangalawa, we have the biosecurity protocols na kung saan ay naglalagay po rin kami ng sariling tao namin sa mga checkpoints. At the same time, we provided also them disinfectants po. Yun po, at saka sprayer. Yun po yung sa may mga checkpoint na talagang kami lalabas at saka yun po, dun sa Cotabato, no? Istig na talaga tayo, no? Ayos. Okay, next question, please. Magandang umaga po, Mike Kumilang ng Brigada Nusa Fam Coronadal. Paano po natin nasisiguro na legitimate ang mga grupo ng mga magsasaka na binibigyan natin po ng mga proyekto? Yun na nga. Yun na. I think na-mention natin yun, Department Parihisto, no? Red, ano pa? We have to register lang para makahingi ng tulong. Yun. Dapat legitimate. Paano yun maging yun nga. Ayun po, dapat magparehistro sila sa opisyal na talaan ng DA. Meron yung pala. tinatawag na RSBSA or the Registry System for Basic Sector in Agriculture. So lahat po ng mga magsasaka dapat magpalista dito sa RSBSA nang sa ganon ay makapag-abil po sila sa lahat ng mga proyekto na aming pinamamahagi sa ating magsasaka. Pangalawa, dapat yung FCA, lahat po ng membro ng Farmers Cooperative Association ay membro po ng RSBSA. Hindi po tayo madadaya dahil may actual field validation din kami at saka evaluation po ng ating mga farmers. Ayun. Yung pagrehistro ba ay mahirap ba talaga? Baka saan sila pupunta? Doc Jan, pupunta lang ba sila sa inyong opisina, sa local government unit? Saan ba?
Actually, may mandato tayo ngayon sa mga APCO natin na tayo mismo yung pumunta sa mga farmer. O, yun. Kasi mahirap yung farmer kasi lagi inaantay. Kaya nga, oo. Kasi una-una yung mga farmer walang idea. Correct. Di ba? So may mandato tayo ngayon sa APCO, yung mga tauhan natin na puntahan yung mga farmer, tulungan kung paano magpa-register. If ever tayo na yung pumunta para i-register sila. So we have to see to it lang na tama yung tao na pinupuntahan. Baka naman hindi farmer yung pinupuntahan. Yun na nga kasi yung sa DSWD, yung sa pag-avail ng mga ganitong social services, may mga validation. So sa DA, meron din mga ganyang validation po. Kaya mismo yung tao natin pumupunta para makita talaga kung totoong farmer. Oo, kasi ilang hektarya meron sila or what. Baka meron kasi magrereklamo na ganito, ganito, bakit nabigyan, bakit kami hindi, kasi, oo. Kaya totoo, yun ang problema kasi paano yan maiwasan? Hindi tayo nag-outreach. So ang mandato natin ngayon is to go down to the level of the farmer, tulungan sila. Ipaalam sa kanila, turuan sila kung paano gawin. Ayun. At yung mga yung mga FCA po natin, dapat magpa-accredit sa CSO or Civil Society Organization. Ayun. We have here sa planning office po, diyan po tayo pwede magpa-accredit ng kanilang mga FCAs. Ano po yung mga requisitos o requirements po na dadalhin ng isang cooperative o ng isang organization, Doc John, para pagparehistro dito? Yung mga requirements po na na-comply nila sa CDA or the Cooperative Development Authority, may karagdagan lang po, konti na ibibigay namin sa kanila. Yun po yung mga requirements natin. Yung basic lang talaga, dapat CDA-registered cooperative. Ayun, okay, good. No? Sige. Meron pang dagdag na tanong. Ay, by the way, nga pala, ilan na ba yung mga cooperative or miyembro nito? Doc John, meron pa kayong datos dyan? Ang mga accredited CSO po natin ay 83. Oh, 83. At saka ang membro po natin sa RSBSA, meaning official na talaan ng magsasaka, ay 448,000 na po. That is equivalent to 90% ng ating mga magsasaka at fisher folks po. Medyo mataas, ano? Na po yung aming napalista ng mga farmers. At sa efforts ngayon ninyo, Red, no, napupunta talaga kayo dyan sa baba, mas malaki pa talaga na porsyento? Dapat mas malaki kasi yun nga, mandato. Tayo yung bumaba sa farmer. Hindi yung farmer ang aakyat sa atin. Pwede ba natin yun masegregate? Ilan ba yung sa Cotabato? Doc Lorna, meron kayong data? Meron po akong talaan dito. At this time po, sinabi po ni Dr. Jan na mayroon po tayong total of 448,664 na registered farmers. And it is broken down into different provinces. For Cotabato po, mayroon na po tayong total na 164,658 na mga RSBSA registered farmers. And Sultan Kudarat, we have 129,625. Ang Sarangani po ay mayroon tayong 80,617 RSBSA registered farmers. And also for South Cotabato, we have 72,538. Ito po ang kabuuan ng tala ng ating RSBSA. Dahil alam po natin na ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan po ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mga mangingisda. Magsasaka, ibig sabihin, hindi lang nagtatanim ng mais, ng palay, kahit vegetable, kahit yung mga root crops, ganun po. Ano? Farm. Classification din paano po. yung pag-classify nito nga pala? Meron po sila doon na, doon po sa ating registry forms ay nababanggit din po nila kung ilang hektarya, kung ano po yung kanilang tinatanim, o rice man siya or prutas. Kailangan ba talaga na nagmamayari ka ng isang lupain, Doc? Yes po, dahil kung magpa-enroll ka po ng ay magparehistro ka po ng inyong membership, dahil dapat po ay magdadala ka ng iyong ID, and then meron din pong pruweba na meron kang titulo ng lupa para naman po ay mapatunayan na kayo po ay nagmagmay-ari. So, paano yung nagre-renta lang? Wala? Meron din, kasali din po yung halimbawa kung ikaw ay worker or laborer ng isang farm, pwede rin po makapagrehistro sa RSBSA. Owner, workers or tenant or even youth na they are working in the farm, they can also be avail of the RSBSA. Pwede na siguro certified by the barangay. Oo, yung certificate of indigency, para malaman, ganyan. Kasi hindi naman lahat ng lupa sa bundok
May title. May title, oo nga So, pala. pwede na siguro sa mga ano nila, sa like sa indigenous people, yung sa ano nila. Yun sa, nga. Mga certification na pwede na siguro. Ayos. Okay, next question po. Good morning. Yung pangalan po natin, sir. Ako pala si Remigio Ray ng Giorno DXTM. My question is addressed to everybody. Nakasaad po sa ating Republic Act 10068 about sa 5% na conversion ng mga lupain ng agrikultura. Ano na po ang status natin? Saan na po tayo ngayon? Ilang porsyento na po ng lupang agriculture ang ating na-convert sa organic? No? What I mean organic. Gawing organic area yung mga agricultural areas natin. Thank you. Thank you. Okay. Yung na-mention po ng ating ang katanungan po, ang RA 10068 po ay amended na po. Ito po ay inamend ng isang RA 11511, amending the Republic Act 10068, otherwise known as the Organic Agriculture Act of 2010. So nagkaroon na po ng amendment at ito po ay ginawa dahil gusto po nating i-promote at mag-implement po ng organic agriculture in the Philippines. Yan po. Okay, next question. Good morning po once again, Bombo Mira again. Ang Bombo Mira. Ang katanungan ko po, paano natin tinutulungan ng ating mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga produkto? Maraming salamat po. Yun, paano natin tutulungan? Sa amin po, yung AMAD or the Agribusiness and Marketing Assistance Division ay may tatlong components po na siyang makakatulong po sa pagbibinta ng ating mga magsasaka ng kanilang mga produkto. Una po yung product and market promotion opportunities. Pangalawa po yung inimbita rin po namin sila na mag-display ng kanilang mga produkto sa mga trade fairs, exhibits. At pangatlo po, pinaka-importante, yung kadiwa sa Pangulo. Yun. Na kung saan ay binababa po ng ating mga magsasaka ang kanilang mga produkto at mabigyan po at mabili na sa tamang-tamang presyo po. Reasonable presyo po nabibili yung kanilang mga produkto. Red, baka meron ka pang dagdag, no? Actually, yung kadiwa ng Pangulo, yun ang pinaka-ano natin ngayon, pinaka-tinututukan din natin ng atensyon. Kasi yun ang isang bagay na pagkakalam ko since maliit pa tayo, nasa kadiwa na. Murang bigas, murang asukal. Pero ito yung one thing na kung tinutulungan din natin yung mga farmer natin na diretso yung benta nila doon para hindi na dumaan sa mga middleman. Alright. Next question po. Good morning, everyone. I am here po. Ay, yes. Here. Oh, yun. Sir, sorry. I'm Zem Isa of GMA. Anyone could answer this question. According to the Assistant Secretary for Operations, Secretary Nicole Manalo, that the initiative of the Agriculture Agency has positive gain from last year, whereas nasa 20.6 million metric tons po ang production. And it is the highest production ever recorded. At isa na nga po dito, one of the biggest contributor po is ang Region 12. Now, because of this, maraming programa ang gagawin ng DA. At isa na nga po dito ay pagtutuunan nila ng pansin ay itong financing. And now, meron po bang local initiative ang inyong opisina for the financial loans para po sa ating mga farmers? Yun. Loans sa ating mga magsasaka. Meron ba? Actually, mayroon po tayong ahensya sa DA na namamahala po sa ating mga pautang. Ito po yung ACPC or the Agriculture Credit Policy Council po. Siya po ang nagmamahala sa lahat po ng mga magsasaka na pupunta sa amin ay talagang pinapapunta po namin sila sa mga opisina ng ACPC na kung saan ay pwede po sila mag-avail ng mga financial loan and assistance. Ay, di ba kasama din ba yung land bank? Kasama yun. Kasama.
Kasama yung land bank. Sila po yung mga conduit bank natin, yung Sila land mag-endorse. bank sa DBP. Parang DBP. ano yan, is 300,000 hanggang to 15 million. Opo. May mga na inallocate, po no? tayo Na sa allocation mga... na pwede Oo, nilang hiramin. Ayos. Okay. So, next po na magtatanong. Sige po. Pangalan? Sir? Good morning ho sa lahat ho ng nandito sa harap. Mm. Ako po si George Buayes ng Full Blast Newspaper at saka Journal, Soc Sergeant. Ang tanong ko, marami na ho yung mga kabataan na ayaw sa farming. Ayaw na nila mag-farm kasi nahihirapan sila. May ano ho yung programa ng DA para mas mainganyo pa yung kabataan na mag-farm. Thank you. Yun po. Actually po, tama po yung sinabi nyo, pero dahan-dahan po namin silang pinapabalik dito sa DA. Kasi may programa po kami na talagang masyadong epektibo itong tinatawag na Young Farmers Challenge, na kung saan ay tinuturo po namin sa kanila paggawa ng proposal, mga business model class, at saka yung proper packaging, at saka labeling, at saka sa ngayon, ay gusto ko pong i-announce sa lahat na perennial winners po tayo sa Young Farmers Challenge. Ayun. Sa ngayong taon ay nakatanggap tayo ng 2 winners. National po ito, 2 winners po sa Young Farmers Challenge po. Isang from where? Sarangani? Sarangani at saka dito po sa Sultan Kudarat po yata. Ayun, congratulations. Yes. Okay, meron pa ba magtatanong? Okay po. Yes, sir. Okay, good morning. I'm Keith Serendon from DXRG 96.7 Infinite Radio Jensen. Mayroon po ba akong katanungan po? Ano po ang ilan sa mga ano po ang ilan sa mga climate change resilience agriculture practices na ginagawa po or ina-advocate po ng DA? Climate Resilient Agriculture Practices, Doc Lorna. Okay po, marami po tayong mga sinusulong na programa under po dito sa Climate Resilient Agricultural Practices. Isa po sa pangunahing ginagawa ay yung pagtatanim po para po ma-counteract natin yung mga kalamidad, no? Ay ang pagtatanim po ng ating mga drought-resistant varieties. Marami po tayong mga drought-resistant varieties na they can survive within the drought condition. Kaya po ay mayroon na po tayong nagawa or naibigay na mga teknolohiya. Ito po ay na-develop ng ating PhilRice and even ERI, no? Na yung ang mga varieties na drought-resistant. And kung baga, pwede rin po nating i-promote yung pagtatanim, no? It's intensified farming system. Pag sinabi po natin intensified farming system, sa isang hektarya po, they can have the fisheries, livestock, or crop intensification. So, it's parang nandun po lahat yung ating product within 1 hectare. Dahil po kung magtatanim ka ng isang klase lang po ng crop, kung pagkaroon ng meron tayong kalamidad, so talagang wipe out po lahat ng. Pero kung mayroon tayong tinanim na puno, mayroon tayong inaalagaan ng mga hayop, then we can survive within these adverse conditions. So, kung pwede naman po tayo magkaroon ng crop diversification. So, kung baga, maraming klaseng tanim within our given area. So, ito po ay isa rin po sa mga practices in terms of encountering our resiliency in terms of agricultural practices. Ayun. Yes. And tututukan natin para hindi na tayo masyado namumblema doon sa climate change. Kasi ang problema lang naman pag hindi tayo handa. Oo. Diba? Lalo na ngayon, tagtuyo. Ang problema, paano natin susolusyonan yung drought? Wala tayong magawa nun kasi panahon yon. So, this time siguro ipe-prepare natin yung mga irrigations sa panahon ng tag-ulan ngayon. So, sinasabi ko, tututukan natin sa panahon ko yung irrigation and floodways. Kasi pag mainit, may tubig. Ang tanim lang naman lagi tubig. Ang problema pag sumobra ang tubig, ano gagawin natin? Yan na nga ang susunod sana na, ito yung follow-up question Ready na din ba yung DA sa paparating na La Nina?
Oh, yun, okay. So, I think ready naman tayo sa mga ganyan, ano? Inaayos natin. Oo. Bibigyan natin ng priority yan para hindi tayo abutin. Kasi una-una pagkainit, may tubig, kaya mabuhay. Oo. Pero pag sobrang tubig, malulunod tayo. Yun na yun. Okay. So, ready naman po ang Region 12. Okay, one last question po. Wala na po tayong, one last question, sir. Yes. Good morning po. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. Marami po tayong program about sa mga maliliit po nating farmers at nakita po natin kanina sa inyong presentation that we have a lot of programs sa mga indigenous people po natin. Mga ano-ano po ito, ma'am, sir? Ayun. IPs naman. Actually, dalawang programa po nakatutok sa atin doon sa mga IPs po natin. We have the 4Ks at saka itong MIADP. Ito ay pareho lang po layunin nito. Una, mapaunlad po yung kanilang farm productivity. Ituturo po yung mga advanced technology, livelihood program, at bibigyan din po namin sila ng mga hauling trucks, mga machineries po. Nagbibigay din po kami sa kanila. At nang sa gano'n, mapataas po yung kita nila. At ang pagkakalam ko, nakatutok tayo doon ngayon para sa FMR natin. Ayun. Para maabot yung mga bulubundukin na. Tama. Doon nakatutok ngayon yung FMR. Mapagkakalam ko. Farm to Market Road natin, ano po. So, ongoing, Red, no? Doon tayo nakatutok. Doon tayo nakatutok. Doon tayo nakatutok, doon tayo nakakonsentrate. Okay, sa ating mga kababayang IPs. Okay, so, wala na tayong oras, mga kababayan. Okay, congratulations again to the Department of Agriculture. Sa inyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. So, Red, salamat. Daghang salamat. Before we end, huling mensahe po sa ating mga kababayan, mga plano po natin sa susunod na mga buwan, taon po. Go ahead. Like sa sinabi ko, andito naman yung mga magagaling kong RTDs, masisipag. No, nakita nyo naman. At nandito ang DA, andito ang gobyerno para tumulong sa mga farmers. So, our office is always open. Dito lang, kailangan lang mag-appointment para naman isa-isa ko kayong makausap. Correct. So, makausap ko kayo ng maayos kung anong plano magawa natin. Magtulungan tayo. This time, kami mismo sa DA, ang binibilin ko na bumaba tayo sa farmer para malaman ko ano ang pangangailangan. At hinahanda natin lahat para sa kanila. So, the government, the President, and the Secretary is working so hard para tulungan yung... Dito tayo nakafocus ngayon sa magsasaka. Kasi sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain. Maraming salamat. Ayun po, maraming salamat sa ating guest, DA12 Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Sa ating mga manunod, antabayan po ninyo ang ating susunod na episode. Okay, sa araw ng Martes, sa ganito ring oras, ano kayang departamento na naman ang ating pag-uusapan at ilala na kanilang mga accomplishments. Sa ngalan ng Presidential Communications Office Secretary, Attorney Cheloy Carafil, sa aming PIA Director General Undersecretary Jose Torres Jr., ito po yung lingkod, Frian E. Abquila ng Philippine Information Agency Region 12. Maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.